Okay, daghang kayong salamat. Okay, may hapon kaniyong tanan sa mga mapaypag on sila mga radyo mo kiniyang Bohol Agenda Youth Political Forum naghihimo sa Sangguniang Kabataan Provincial Federation sa Bohol. So, moto na kita sa laing nga pangutana nga gi-raise ato ang participants dire. Ang muna tubag ini si Mr. Cesar Montano. Patuhuman ang tubag ni Cesar Montano ang maong gihapong pangutana pagatubagon sa ni Congressman Edgar Chato. Okay mo kini pangutana, what is your edge compared to the other gubernatorial candidates? What is your edge compared to the other 4 gubernatorial candidates? Okay, my edge po is, sa tingin ko po ako, I know the priority. It has to be done in the province. Just like other candidates, but I know kung mamahatagan taghigayon sa Ginoo, I know, and I'm so sure of myself na gagawin ko po kung ano po yung priority talaga na dapat gawin nito, which is social services in Bohol. Sa mga kabataan po, I'll just give you an example, Pananglitan, yung cultural center po natin. Doon po tayo nagpo-football, nagsasoccer, nagja-jogging, may basketball, may swimming pool doon. Ano po ang progress na nangyari doon? Me as a sports person, minded person, nahihiya po ako doon sa ating cultural center na pwede namang i-develop. Ako po yung nakaikot bilang artista po. Actually, it's another edge. The name Cesar Montano became respected as an actor. Why respected and makasaligan nga naman, there are big brands, malalaking pangalan po na nagpapa-endorse sa akin. So pwede natin magamit po yun. Allow me to digress. But, let me continue on that cultural center. Yung po bang cultural center, tatanungin ko po ba kayo, mahirap bang i-develop yun o i-embellish? Magkano po ang kailangan para i-embellish yun? Alam ko po yun, madali lang po yun. Uunahin ko po yun, I will motivate you, baka mag-jogging po kayo araw-araw dahil maganda na po yun. Baka mag-swimming kayo araw-araw dahil maganda na po yun. And I can motivate the youth by doing so, kung ano po ang importante dito sa atin. And you will be part of this progress, and I will show you that. And I will certain that's the edge that I know of myself, that gagawin ko ako nung nararapat para sa buong. Maraming po salamat. Thank you very much. Mga mo ko to ang tubag ni Mr. Cesar Montano atong paminawon ang tubag ni Congressman Edgar Chato. What is your edge compared with the other 4 candidates, 4 gubernatorial candidates? With all humility sa akong tanaw, ang edge tingali ni Edgar Chato is sa mga tuig nga nagserbisyo sa atong pagkamahalan, gikan sa pagka-SK, ngadto sa iyang pagka-mayor, ngadto sa iyang pagka-vice governor, o hangtod sa iyang pagka-congressman. I think ang sincerity sa atong panarbaho, public service, and of course, our performance as a public official is an edge. Because while performance and sincerity, kinahanglan magyud ni nga dili lang ni i-diskurso sa panahon sa piniliay. Sincerity is measured by people on a day-to-day basis sa atong pag-relate sa kada usa. And I think our people in Bohol, all those nga nakailan ni Edgar Chato sa student leader pa siya, ngadto sa pagka-SK, ngadto sa iyang pagka-mayor, ngadto sa pagka-vice governor, hangtod na siya na congressman, including our SK friends who are here with us, ug katong naminaw sa radyo nga atong mga kailasan nato, mga higala nato, nahibalo that when Edgar is given a task, any task for that matter, Edgar performs it with sincerity and dedication. And I think that is an edge. And likewise, dili ni pwedeng i-diskurso lang sa panahon sa eleksyon. Because sincerity is measured through the years of involvement. Diin ang mga tao mahukom nimo base sa kinsa ka, how you relate with people, and how you take jobs seriously so you can deliver. The same is true with performance. Performance cannot be measured by 45 days of campaign.
Performance is something that people see in you from the time you held a position of trust from the people. If the people start to trust you because they have seen you as a small boy, as a young leader, hangtod sa imong pag-go into the mainstream of public service, hangtod karon nga nakalagad ka sa mga gamhanan, they look back into your track record. How you performed, what you delivered, and how you did your job. Because of performance being measured by our people through the years, inigabot sa Piliay, when there are people also who would like to paint bad pictures about you, ang mga tao nga naminaw o nagtanaw nimo will keep track with your record. And if you have good performance, it will be very difficult for critics to put you down because they know that your sincerity and performance is intact for the people to judge. Thank you. Okay, dahil salamat, Congressman Edgar Chato. Ang atong sulod na pangutana, Mokini, how do you describe Bohol? What are your recommendations in order to make Bohol more productive and developed? Akong gustuhon, how do you describe Bohol? What are your recommendations in order to make Bohol more productive and developed? Ang tubag gikan ni Mr. Cesar Montano. Ako po kung ako lang masusunod po, I'm going to put the international airport not in Panglao. I'll put it somewhere between 2nd District and 3rd District. Nga naman, ang Panglao po, whether you like it or not, took off already. Marami na pong resorts na magaganda, marami na pong mga businesses dyan. International airport po, nga naman doon sa 2nd and 3rd. Somewhere in Ubay, somewhere in Carmen. Nandiyan dyan po yung ibang dapat pang ma-discover na places. Bohol is a beautiful place. Hindi po Panglao lang. Entire Bohol is beautiful. Especially the people. People who are efficient, punctual, Boholanos na pwede po natin magamit na makita ng mga investors na makasaligan pa ito, pwede pa ito magtrabaho. They are good workers. Doon po natin ilalagay ang international airport. And every towns na silingan doon, shall be discovered by our investors, foreign investors, makikita natin. And of course, ito pong Panglao, pwede po natin lagyan ng convention center na igagalang po. Honest to goodness, maayo, or dissenting convention center. Bohol Zoo, SeaWorld, yan po ang dapat ginagawa dyan, hindi po reclamation. Nagtataka nga po ako, ba't nilalagyan po ng reclamation? Bakit? To reclaim po ng 400, apparently 400 hectares. To reclaim ang 400 hectares, sisira ka na maraming bundok, ilalagay mo doon. That's true, at gagastos po kayo ng bilyon. What about social services? Yun po ang problema doon. Dapat po itulong natin doon. Baka pwede pang ilagay yun sa senior citizen, gumawa ng hospital for senior citizen para walang binabayaran ng gamot at hospitalization ng senior citizen. Yun po ang sa tingin ko ang priority ng Bohol. At doon po uusog ang Bohol. Pag nailagay po international airport doon, magagat po natin, mahiusan nato ang kasing-kasing sa tanang mga kabataan na tumulong sa agrikultura, paggawa ng mga businesses sa bawat tahanan, sa bawat balay, tumulong po tayo at malabanan natin ang korupsyon. Uusog po, mapalambo nato ang Bohol. Dagang salamat. Makato ang tubag ni Mr. Cesar Montano, karon na itong tubag, madungo ang tubag ni Congressman Edgar Chato. How to describe Bohol? I would like to use the catchphrase. It's all in Bohol. Bohol has it all. And that catchphrase is something that should inspire us. Kaysa tinulanay lang, tagsar ka kita o probinsya. O maghisgot kag agriculture, we're a food basket. O maghisgot kag turismo, we have all the natural assets and the cultural assets of the province. Not one single province ang makapanghambog nga naani mo ang kadagatan, naani mo ang mga chocolate hills, naani mo ang tarsier. You have meandering rivers, murmuring brooks, waterfalls cascading, naani mo ang mga old churches, naani mo ang dive sites, and